Knock, knock. Who's there? Okay, magandang araw mga kanaknak. Welcome sa ating first episode. Kami nga pala mga concerned Tito Sems na magkakaibigan na handang tumulong sa mga may sirang bahay or may mga concern sa parte ng bahay nila na kailangang ipagawa or kailangan ng munting renovations pero hindi afford. Pero bago ang lahat, sino nga ba ang mga concerned Tito Sems? Ako nga pala si Tito Ko, isang project manager, empleyado ng isang bangko. Sa aking munting kakayanan, nais kong ibahagi sa ating mga anak na kung paano makatulong, paano ko may apply ang aking expertise para makatulong sa grupo na maghatid ng munting tulong sa ating mga deserving na anak na. Hello mga kanaknak, magandang araw. Ako naman si Tito Yak. Isa sa proud sa grupo, taga Maynila. Ngayon, busy ako sa maliit na negosyo na pinapatakbo ng kasama ko ang aking asawa. Yun lang. Thank you. Mga kanaknak, ako si Tito Jeff. Isang civil engineer. Gusto kong tumulong upang maging okay ang isang ipoproduce na or i-renovate na bahay. Bilang isang technical person, yun yung share ko at ko-contribute po sa grupo na to. Ako ang inyong si Tito Rox. Ako isang ordinaryong empleyado sa isang bangko, isang IT specialist. So, kung ano ang aking expertise na pwedeng maibahagi, 100% support ako ang anak na house there. Tito Donnie. Salamat, Tito Robs. Gaya ni Tito Robs, isa rin ako empleyado sa bangko at isa namang programmer. So, sa abot ng aking makakaya, kung ano man ang hingin sa akin, lahat ng skills ko, ay ibabahagi ko para sa success ng grupo. Ayun, mga kanaknak, nakilala nyo na ang mga Tito Sems natin. Kami, mga handang tumulong para makapagbigay ng munting tulong sa pangangailangan nyo sa inyong pamamahay. Mga kanaknak, sa bahaging ito, ipapaliwanag naman namin kung paano nabuo at ano ang konsepto nitong knock-knock house there. Siyempre, ito'y ibabahagi sa atin ng ating Tito Yak. Tito Yak. So yun, no? Nag-umpisa kasi yun, yung idea na ito na pumasok lang sa isip ko na paano o kami bilang grupo, mga kaibigan ko na makatulong sa inyo sa pamamagitan ng mga kanya-kanyang expertise and sa kanya-kanyang mga kakayahan para may amot yung tulong namin para dun sa mga deserving na mga nakalakta. Tama. Napakabusilak ng puso nitong ni Tito Yak naiisip niya mismo kung ano yung mga simpleng problema ng ating mga kanaknak, no? Lalo na yung mga kanaknak natin, yung mga batang nag-aaral, di ba? Naiisip niyo ba yun? Na gusto nilang mag-aral. Nga lang, merong problema sa kanilang munting tahanan. Like example, mag-exam yung bata. Di ba? Tapos, sa gabi, magre-review. Tapos, biglang umulan. So, mayroong mga tumutulong tubig no, sa kanilang mga tahanan. Mga kanaknak, yan yung aming goal sa sa aming samahan, no? Ayusin, makatulong kung paano maisa sa ayos ang inyong mga tahanan. Yeah, actually, siguro na it's time na para to evaluate kung sino may makukuha nating tao or deserving na tao to start this program natin or this Uy, ayos yan. Lalo na, meron tayo isang project manager. Yes, tama. Maidagdag ko lang. Alam naman natin na napaka-inconvenient kung meron kang iniinda na sira sa isang bahay.
tulong bubong, tulad ng sinabi mo, paano makapag-aaral ng isang estudyante kung iisipin nila yung mga tulong bubong, o ayos na pakuran, yung kanilang kusina, medyo hindi maayos para maging maayos yung takbo ng kanilang pag-aaral. Siyempre, yung pag-iisip, konektado yan. Kung hindi maayos ang bahay mo, maaaring maging magulo rin ang pag-iisip takbo ng business. Kaya nandito kami para i-address yung mga concern na yun kung kayo mga deserving. So sa ganito, since naipaliwanag na ni Tito yan, naipaliwanag nyo na kung ano yung konsepto ng ating kanaknak, no? Paano ba natin mapipili yung swerteng beneficiaryo ng ating kanaknak house there? Siya ang napili natin because para kasi merong bagay or kumurot dun sa kasabihan na isang karpintero na gumagawa ng bahay pero wala maayos na bahay. So from there, inumpisahan namin itong program na ito o itong knock house there na ito na tulungan muna itong kaibigan natin na to na nakitaan natin ng munting pangangailangan. Tama nga yan Tito Yak. Nakikita natin isa siyang foreman, isa siyang carpentero na walang maayos na and since initial project natin ito, huwag kayo mag-alala mga kanaknak, sa susunod baka kayo naman. So nakapili na pala tayo, no? Meron tayong napili Oo, meron na. beneficiaryo ng ating Yes. kanaknak house. Pwede na ba natin pangalanan to? Wait muna. Wait muna. O sige. Videoanin natin. Piliin natin muna Piliin kung paano natin. mga kanaknak house there. Sige. So, okay mga kanaknak. Ngayon, pag-uusapan naman natin yung bahay ng ating beneficiaryo. Ano nga ba ang gagawin? Ano yung aayusin? Ano yung mga materyales? At gaano katagal ito gagawin? No? So, syempre, andi dito ang ating mga expert sa atin si Tito Jeff, si Tito Yak, at saka si Tito Ko para sa ating project management. So, Tito Jeff, palagay ko na tingin ko na nakita nyo na, nabisita nyo na daw no? Oo, Yung nakita. bahay ng ating beneficiary. Sige nga, bahagi mo sa amin paano yung pwedeng gawin dun sa kanilang bahay. Sige. Actually, nung nag-visit kami ni Tito Yak, nakita talaga namin yung condition ng CR. Kulangan. Talagang ano siya, cover by tela. Parang sako, no? Oo. And also yung kitchen niya, talagang wala. Alam ko may anak na dalaga pa yun. Yes, oo, yun pa rin. May nakwento So nga sa yung akin. privacy. Yan, yung privacy. So kailangan din tulungan siya. And konting renovation dun sa plastering niya. Sa mismong bahay. Oo. Para siguro yung nakikita natin na bilhin. So ano yung mga materyales na maaaring bilhin para din sa repair? Yung mga ganun, mga basic lang naman yun. Kasi sa plastering, kailangan natin ng semento, sa siya para mapaganda natin. Siguro, lagyan natin ng konting Konting tiles, yes. Tiles. Medyo parang maging... At abangan nyo mga kanaknak, baka kami mismo ang mga gumawa ng bahay ko. Oo naman. At syempre, tutulungan tayo. Nasabi nyo, no? Tutulungan tayo ng mismong beneficiaryo ng bahay. Pagsakan lang natin ang materials, supervise lang natin. And of course, yung family naman nila, willing naman to help kasi nasa linya rin naman ang talaga nila yung pag-renovate kasi talaga sila yung gumagawa ng construction. And willing sila na tulungan tayo rin. Tinulungan natin sila, hindi naman sila tumulong sa atin kung kabalik. Para may isang kapatumparan natin yun, kung ano yung objective natin, which is ikaw siya ng mahitura. Di ba maganda? Maayos lang, maayos. Maayos. Maayos na At matibay. bahay. Ang schedule natin mga ilang araw. O mga sa tingin mo, mga gano'n pasagal natin gagawin yan. Based on experience, sa mga isang linggo natin gagawin, 5 to 7 days. 5 to 7. 5
to 7. Makikita na ng mga ating kanaknak ang magiging resulta. Abangan niyo yan, mga kanaknak, sa susunod na episode natin na ilalabas ha. Tama kayo. Ipakikita natin yung before and after. Yes. At siguro pwede rin natin maimbitahan yung ating beneficiary para makausap o ma-interview man lang natin. On the next, Yan ang mga abangan natin. Makikilala natin kung paano rin niya gawin yung kung paano tayo tulungan, kung paano niya gawin at isa para yung ating magre-renovate at pagsasali sa kanyang bahay. At ang isa pa maganda dito mga anak, maaring tayo rin mabigyan ng konting kaalaman, di ba? Kasi tungkol sa kung paano na ba, baka si Foreman meron siyang latest O, na estilo. style ng para mapabilis at mas Ayos. mapaganda at mapaayos, mapatipid ang kanyang project. So yung mga plastering dyan, may mga estilo ba yan? O syempre, meron yan. So, Engineer Jeff, dito Jeff. So yung ating pag-aayos, so yung kusina na nakita mo na sako, plastering. So mga sabi niya mga 1 week, One no? week. Mga 1 week. Ano yung unang-unang aayusin natin? Definitely yung CR sa CR. kitchen, magkasaludod. Mga estimate natin dyan 3 to 5 days para sa CR at kusina. Okay. And then the rest yung plastering. Abangan natin yan. Ayun. Abangan. Kasi nung dinalaw natin siya, nakita natin yung pinaka-estado. So, nung nakita na natin, in-evaluate ng grupo, nakita namin yung pinaka-immediate is yun naman talaga ang dapat na gawin kaagad. Kung ano lang yung basic ngayon po. Pero malay nyo, pagdating ng panahon, hindi lang yung kitchen, hindi lang yung palikuran ng kaya natin isaayos. So, malay nyo. So yun ang ating magiging next episode, mga kanaknak. Total, nasabi niyo, na-discuss na natin kung ano yung mga gagawin natin dun sa unang-unang project. Excited na ba kayo? Yes! Yes. Super excited na kayo. Ngayon, gusto ko sana tanongin, siyempre, yung ating Tito Yak, kung anyayahan natin yung ating mga kanaknak, paano ba Siyempre. sila sasali, paano natin sila mapipili. Sige, Tito Yak. Okay, syempre. So, para sa mga swerteng individual o pamilya na maaaring maswerteng mapili ng Sumunod. susunod na ating mga episodes or maswerteng individual, Ito yan, deserving. deserving, syempre. Dapat nandun tayo sa deserving. Maaari kayong mag-comment ng istorya nyo. Yan. Dito sa comment namin, dito sa page namin, comment section. Ilahad nila kung ano yung Ilahad istorya nyo. nila. Yes, tama. Ilahad nyo, then syempre may kaming mga tito nyo, tito sales nyo na i-evaluate namin syempre kung sino sa Babasahin natin yan. Isa-isa, ha? Wala tayong dyan, i-skip. Oo, walang skip. Kasi kung ano yung makikita natin at may evaluate natin na deserving, baka kayo mapili na. Yes. Bigay nyo sa amin yung story mo. Yun ang importante. Comment your story. Comment in the your comment section. Tama. Okay. Okay. Ito, Robs. Mga kanaknak, please support our channel, no? Para kung dun sa mga deserving, makakatulong din kayo para mai-promote itong aming kaunahang channel or yung Knock Knock House there. So mga kanaknak, please don't forget to subscribe, like, and share this video. Please click, 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 click. click, click, click. Okay.